Oh, ano ba? Trabaho na. Kami merienda nyo lang para kayong mga bitukang bayawak dyan. Kung san kayo nagsiksisilong. Boss, konting pahinga lang. Anong pahinga? Yan naman ang mahirap sa inyo. Dapat sa inyo hindi binubusog. Trabaho na. Kung ayaw nyong tanggalin ko kayong lahat dito sa farm ko. Kilala si Boss Caryo bilang isang mahigpit na tao sa kanyang farm. May mga bali-balita rin na gumagawa ito ng masama kaya ito yumaman. Wala namang pagpipilian ng ibang mga taga roon kung hindi pumasok sa farm ni Boss Caryo para na rin merong maihain sa mesa. Bulong-bulungan din ang biglang pagyaman ni Caryo sa kanilang baryo. Samantalang, ang pagkakakilala ng marami sa kanila ay isa lamang itong dukha o isang kahig isang tuka kaya't napakalaki ng pagbabago ng kanyang buhay. Ayon naman sa ibang mga tsismoso at tsismosa sa lugar na yun, baka daw nakapulot ito ng ginto sa kagubatan kung saan ito madalas naglalagi. Meron din namang nagsasabi na hindi kaya't binayaran ito para pumatay. Lahat naman walang malinaw na ebidensya. Purong haka-haka lang. Pero ang palaging sinasagot ni Caryo sa mga nagtatanong kung paano siya yumaman, yung lupain daw ng kanyang inay, diyan sa gawin ng Mindanao ay nabili ng milyon, kaya raw siya yumaman. 4 na taon na siyang nagpapakasasa sa napakadaming pera nang bigla siyang magbago sa mga taong lagi niyang nakakasama. Oh! Franco! Ano ba? Hindi ba tayo tatagay? Boss. Sumasakit yung tiyan ko, boss eh. Ganon. Baka gusto mong... Hindi, boss. Sige, ano bang gusto mong pulutan? Hulihin mo na isang gumagapang na bibi doon. Sige, boss. Habang kinakarne ni Franco yung bibe, si Caryo naman ay kasalukuyang tumutungga ng alak at wala pang chaser. Hanggang sa biglang nagulat na lang si Franco dahil si Caryo ay nagtatakbo papasok sa farm. Anong problema ng tao na yun? Pinuntahan ni Franco si Caryo kung saan ito huminto. Tapos nakita niyang nandun ito sa tapat ng isang malaking puno. Hindi ko naman nakakalimutan ang usapan natin. Huwag ka mag-alala. Tutupad ako sa usapan natin. Sino kayang kausap ni Caryo doon? Kahit sa isang araw na. Paglingon ni Caryo sa likod, nagulat siya dahil nandoon si Franco. Kasalukuyan pa nitong hawak-hawak yung binabalatan niyang bibe. Hoy! Franco! Sinabi ko bang sundan mo ko rito, ha? Boss Caryo, sino bang kausap mo dyan? Wala akong kausap. Di, meron. Narinig ko eh. Wala nga sinabi. Nagpatuloy ang oras ng purong ganon. Kahit sila'y nasa kalagitnaan ng inuman, hindi maiwasan ni Caryo ang sumagot sa nasa tagiliran nito. Bukas nga. Bukas. Pagbibigyan kita bukas. Boss Caryo, kanina ko pa napapansin sino bang kausap mo dyan. Wala ito sinabi, Franco eh. Uminom ka nga dyan ng uminom. Baliw na yata tong boss namin. Anong baliw? Ha? Sinong baliw? Tumayo si Caryo. Hinawakan nito yung bote at agad na hinataw kay Franco. Mabuti na lang dahil mabilis na nakatakbo si Franco, pero hinabol pa rin siya ni Caryo. Hanggang sa inabutan niya ito sa mga talian ng baka at kambing.
Boss, nagbibiro lang ako, boss. Nagbibiro? Pues, hindi ako nagbibiro. Boss, huwag niyo itak. Anong wag, ha? Anong wag? Ah! Patay ka na ngayon, Franco! Magandang araw mga ginigiliw kong tagapakinig. Ihinahandog sa inyo ng inyong lingkod ang isang napakagandang kwento sa gabing to. Sana'y inyong maibigan. Ito po ay hindi kanole history. Kaya po sa mga hindi pan ng ibang kwento, nasa sa inyo na po kung inyong ipagpapatuloy ang kwentong ito. Pagkatapos ng ganong senaryo, biglang nawala si Boss Caryo sa kanilang baryo. Pero natagpuang patay ang katawan ni Franco, naliligo sa sariling dugo at natatapakan ng mga kambing at baka. Puno rin ito ng ihi ng mga hayop at ng dumi, kaya't hirap na hirap yung mga bantay tanod na nag-aahon sa patay na katawan ni Franco. May mga bulong-bulungan na nasira daw ang ulo ni Franco, kaya siya pinatay ni Boss Caryo. O kaya naman si Boss Caryo ang nasiraan ng ulo, kaya niya pinatay si Franco. Ganun pa man malaking palaisipan sa mga taga-baryo kung bakit biglang naglaho si Boss Caryo pagkatapos noon. Samantalang pwede naman sana niyang itanggi ang nangyari o kaya na may aregluhin lang o kaya naman bayaran ang mga imbestigador. Kaya bakit kailangan mawala ni Boss Caryo? Sa isang banda, merong isang batang naging testigo sa nangyari. Nakita raw ng batang yun nang nag-iinuman si Boss Caryo at si Franco sa harap ng bahay. Narinig ng bata kung paano tratuhin ni Caryo si Franco. Nakita rin ng bata kung paano tratuhin ni Boss Caryo si Franco ng gabing yun. Totoo po, sir. Nakita ko parang nababaliw po si Mang Caryo. Titingin-tingin sa magkabilang tagiliran habang nagiinom sila ni Mang Franco. Tapos, para ba siyang merong kinakausap dun sa tagliran niya? Sigurado ka ba dyan? Baka naman niloloko mo kami. Sir, totoo po yung sinasabi ko. Ang hindi ko lang po nakita kung paano pinatay ni Boss Caryo si Mang Franco. Pero isang malaking palaisipan ang pagkawala ng taong yun. Hindi bale. Meron naman kaming sariling investigasyon at kaya naming alamin kung sino ba talaga ang pumatay sa taong to. Hindi na-solve ang pagkamatay ni Franco kasi hindi na rin nakita si Boss Caryo. Nang dahil sa pagkawala ng taong yon, yung farm niya kung sino-sino na lang ang pumapasok. Yung mga alaga niyang baka at kambing, pinagnanakaw na ng mga taong baryo. Yung mga puno ninanakaw din ng bunga. Tapos yung bahay ay nilolooban. Napakaraming nakuhang kung ano-anong magagarang gamit sa loob ng bahay. At meron ding nakuha na isang damakmak na pera at ginto. Halos nalimas lahat ang nasa loob. Pati mga lamesa upuan ay hindi pinatawad ng mga taong baryo. Yung iba pa nga, sa sobrang kalasingan, kinursunada yung bahay ni Boss Caryo. Binuhusan ng gasolina tapos sinindihan. Fast forward. Makalipas ang ilang mga taon, siguro mahigit 1 dekada at kalahati. Kapitan na si Pantino, tapos marami ng bagong salta sa kanilang baryo.
Sa hindi inaasahang pagkakataon ng kanilang baryo ay biglang pinasok ng salot. Yung salot na nagmumula sa mga kumakagat sa balat. Hindi rin naman mapunan ng mga tao doon ang problema. Kahit na madalas silang nagpapausok ng kung ano-anong klase ng pausok, hindi mawala-wala ang mga insektong nagdadala ng sakit sa mga taong baryo. Karamihan marami nang namamatay. Karamihan nililibing na lang ng walang kalaban-laban. Hanggang sa isang araw, tila ba merong isang superherong lalaki na may kasamang batang 10 taong gulang ang biglang nagpakita sa kanilang baryo. Ayon kay Kapitan Pantino, na isa ring dating nagtatrabaho sa farm, ang taong iyon ay para bang pamilyar sa kanya. Tumanda lang pati ang boses, kaya medyo kinikilala pa niya. Proud si Kapitan Pantino na ipakilala ang taong yun sa lahat ng kanyang nasasakupan. Pinagsisigawan pa ni Kapitan Pantino na yun na yung taong sagot sa kanilang dasal. Mga kababaryo, magsiksilabas kayo ng inyong mga bahay. Naririto na ang taong tutulong sa atin. Mga kababaryo. Biglang naglabasan ng mga tao at nakita si Kapitan Pantino kasama ang isang lalaking may kakaibang kasuotan. Bukod pa rito, kasama nito ang isang bata na mukhang wala pang halos puwang sa mundo. Sino yan? Kapitan Pantino. Cecil. Ano na ngang pangalan mo? Albularyo? Rio ho. Rio. Siya si Rio. Isa siyang magaling na albularyo galing pa sa banda ng Mindanao. Nagkusa siyang pumunta rito dahil nakita niya raw sa dyaryo. Ewan ko kung sino bang nagsulat noon. Na ito ngang baryo nga natin ay pinasok na ng mga peste at nagkakamatayan ng mga mahihinang katawan ng tao rito. Ang taong ito ay naghahanap ng taong may sakit para matulungan. Ano? Kapitan Pantino, libre ba? Hindi ko masasagot yan. Rio, pakisagot nga itong tanong ni Cecil. Ang serbisyo ko po ay hindi libre. Kung kayo naman ho'y nagtataka sa aking kakayanan, na baka iniisip nyong ako'y mamemera lang, nagkakamali ho kayo dyan. Kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ng sample. Sige nga. Rio, pakitaan mo nga kami ng kapangyarihan mo bilang isang albularyo. Hindi na ako tatawag pa ng ibang tao. Ikaw na mismo, Kapitan Pantino, ang sasampulan ko. Hindi, wag ako. Kasi magkasama na tayo nang magpakita tayo sa kanila eh. Baka naman isipin ng mga tao nagkukuntsaba tayong dalawa dahil sa pera-pera lang. O sige, ganito. Sinong gustong magbolontaryo dyan? Sino? Ipapakita ko sa inyo ang pagiging albularyo ko. Ako? Ikaw pala. Halika nga rito, binata. Anong pangalan mo? Jesse ho, Jesse. Aba, amoy alak ka pa. Rio, karapat dapat ba ang taong ito? Binata, sigurado ka ba? Oo naman. Ano bang ipapakita mo sa aking magic dyan? Pakitahan mo ko yung mapapabilib mo lahat ng mga tao rito. Para naman masabi namin kung deserve mo bang makatanggap ng bayad. Ikaw din. Galante mga tao rito. Kung ganon, simulan mo na, Rio. Akala ng iba kung anong klaseng albularyo ang nagpakilala. Akala nila'y hilot-hilot lang ang kayang gawin nito. Dahil sa isang lalaking lasing ang sinampulan ng nagpakilalang albularyo. Maniwala kayo o hindi,
Yung mapulang muka ng binatang lasing biglang nawala. Bumalik ito sa normal. Tapos, nagbago ang utak ng binata. Ang binatang yon kilala nila bilang isang matinong tao, kaya't nang mawala ang pagkalasing nito, bigla itong nagtatakbo ng dahil sa hiya. Ba't nandito ako? Ba't nandito ako? Aba, lasing ka nga hindi ba? Ay nako Jesse, yan ang sinasabi ko sa'yo. Lasinggero ka pero hindi ka sanay humarap sa tao kapag hindi ka lasing. Ay umuwi ka na nga sa inyo. Oho. Mabilis nagtatakbo ang lalaking yon papauwi sa kanila ng dahil sa hiya. Hindi rin kasi namalayan noon ng binatang lasing na wala na siyang saplot nung oras na yon dahil tinanggal yon ni Rio sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Nako, wala yan, mahina yan. Ganun lang, tinanggal mo lang ang pagiging lasing ng binata. Sa palagay mo, mapapaniwala mo kami? Kung talagang siya kang makapangyarihang albularyo, halika sumama ka sa bahay ko. Tignan natin kung mapapagaling mo ang asawa kong matagal nang may karamdaman. Yun ba? Mas makakabuti siguro kung sumama kayong lahat sa bahay ng matandang to para malaman ninyo kung gaano ba ko kalakas. Yun ang maganda. Kapag napagaling mo yung tao, doon kami maniniwalang lahat sa'yo. O sige, sumama kayong lahat doon. Halos lahat ng tao doon sumama sa bahay ng matanda. Alam nilang ang matandang babaeng asawa noon, matagal na rin may iniindang karamdaman. Halos hindi kasi ito makatayo. Ibig sabihin, sinusubuan at pinapaliguan na lang ang matandang yon. Yan ang asawa ko. Sige nga, sa oras mapatayo mo yan. Ako mismo, ibibigay ko sa iyo ang matagal ko ng inipon. Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Yan ba? Kayang-kaya ko yan. Pero ito ang pagkatatandaan mo, Tatang. Ang usapan ay usapan. Sa oras na mapatayo ko yung simanang, ilabas mo na yung ipon mo at ibigay mo na yan sa akin. Sige, walang problema. Nilapitan niya ang matandang hindi na makatayo. Hindi rin ito nagsasalita pero nakatingin lang sa kanya. Naglabas siya ng kakaibang langis. Ipinahid niya ito sa binti hanggang sa tuhod ng matandang babae. Tapos pumikit at nag-orasyon. Halos 5 minuto itong nag-orasyon. Katunayan kinokontra na ngayon ng karamihan na baka raw hindi totoo. Yung iba nga raw naiinis pa. Sa oras na hindi raw makatayo ang matandang yon, bubugbugin daw nila ang albularyo. Manang, tapos na ang seremonya. Pwede ka nang tumayo. Hindi nga ako nakakatayo. Sige na, subukan nyo lang. Sige na ho. Laking gulat ng lahat nang biglang nakatayo ang matandang lumpo. Nagsisisigaw ito sa tuwa at nagpapasalamat kay Rio. Nakita nyo na! Iyan ang isang tunay na albularyo. O Tatang, ang usapan ay usapan. Ilabas mo na iipon mo para sa akin. Nilabas nga ng matanda yung nakalagay sa plastik. Isang bugkos na perang pinaghalong papel at barya. Sa araw na yon maraming natuwa sa kanya. Tapos may mga nagpagamot din. Kitang-kita rin naman ang resulta. Kaya't binibigyan siya ng pera ng mga tao. Ang napansin naman noon ni Kapitan Pantino, bakit yung kasama niyang bata ay hindi man lang nagsasalita? Naitanong tuloy nito kung pipi ba yung bata. Hindi ko pipi yan. Hindi lang talaga nagsasalita ang anak kong si Timo. Timo? Timo pala pangalan mo. Ikay gwapong lalaki. Anak mo ba siya? Oo, anak ko yan.
Bakit parang kalayo sa itsura mo? Ganito kasi ang kapitan. Nung bata-bata ako noon, ganyan na ganyan ang itsura ko. Medyo nakalimutan na lang ng panahon. Tsaka isa pa, malakas ang dugo ko eh. Huwag mo nang pansinin yung anak ko. Basta hindi yan masyadong nagsasalita. Ganun ba? Mga kababaryo, malapit ng dumilim. Maraming salamat sa mga naniniwala. Siya nga pala, saan kayo tutuloy niyan? Wala nga ho eh. Tama-tama. Sa bahay ko. May isang kubo doon. Para yun sa inyo. Magkano ba? Libre na yon at pwede ka ring tumanggap doon ng mga pasyente mo. Talaga? Kung ganyan ang ganyan ay magkakasundo tayo, Kapitan Pantino. Pagsapit ng gabi, naroroon na nga ang magtatay na Rio at Timo. Pinupuntahan pa rin sila doon ng mga taong gustong magpagamot. Hindi naman makatanggi si Rio dahil na rin sa utos ng Kapitan del Barrio. Kapitan, alas 11 na ho ng gabi. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga tao rito sa kubo mo. Baka naman pwedeng pagsabihin mo silang bukas na lang. At magpapahinga muna ako. Kung pwede lang naman, pero kung hindi, sige, kahit hanggang bukas ng umaga walang hintuan sa pagtulong sa tao gagawin ko. Kasi yun naman ang hinahanap ko talaga eh. Dahil ako yung isang klase ng albularyong naghahanap ng taong may sakit. Basta may dala kayong pera. Pera. Nang marinig yun ng mga tao, at halatang pagod na rin ang bagong tao sa kanila, sinabi nila ng kusa na babalik na lang sila bukas. Pagsapit ng umaga, hindi pa man sumisikat ang araw. Nagulat na lang noon si Rio at ang Kapitan del Barrio dahil sumusugod sa bahay nila ang dalawang lalaking may bitbit na baston. Kapitan! Oh, bakit? Hindi ko si Kapitan. Asan ang Kapitan namin? Nandun sa bahay niya. Kapitan! Ano ba yan? Kaya aga-aga. Kapitan, Teka, ba't tumitingin ka sa akin ng ganyan? May problema ba? Kapitan, sabihin mo na, wag mo na siyang tignan. Yung ginamot niya, patay na. Ano? Ha? At paano naman nangyari yun? Yun na nga ho eh. Mahirap ipaliwanag. Yung matandang nakatayo, natagpo ang patay doon sa likod ng bahay nila. Ang masaklap pa ron, nakabiti ng patiwarik. Ha? Sino namang lintik na gagawa na yon? Kung sino man yon, papatayin ko siya. Sigurado ako dyan. Hala, puntahan natin. Pagpunta nila doon, nagkalat ang maraming tao. At meron ding naghihinagpis sa galit at yung iba umiiyak. Yung asawa noon na matanda rin halos hindi makapaniwala, kaya't ibinuhos ng matanda ang lahat ng luha niya sa araw na yon. Hindi maaari. Magaling ka na. Paano? Sino yung halimaw na yon? Nagagawa sa'yo nito. Ang dami-dami ko pang pangarap para sa atin. Bakit biglang nagkaganito kung kailang magaling ka na? Ano ba nangyari? Nandito ka pala, Kapitan. Hindi namin alam. Basta't nagising kami, wala siya sa higaan at nakita kong bukas yung pintuan. Akala ko na may naglibot-libot lang ang asawa ko. Nakita kong nandito siya sa likod at nakabitin. Diyos ko, hindi tao may gawa nito. Teka. Ano bang nangyayari dyan? Halika rito, iho. Tignan mo yung asawa kong pinagaling mo. O hindi? At sino namang gagawa niyan? Nako, mukhang sinusubok yata pagiging albularyo ko ah. Sabagay, sa isang pelikula, merong bida at merong kontrabida. Siguradong akong bida. Ito ang tandaan niyo mga kababaryo. At kung sino mang lintik na gumawa niyan sa matanda na yan, papatayin ko siya. Sige, gawin mo yun. Tutulungan ka namin. Rio! Aswang!
Ano? Aba, nagsasalita pala ang batang ito. Huwag ka maingay. Aswang. Ano ka mo, bata? Aswang? Aswang. Sa unang pagkakataon nagsalita ang batang si Timo at nabanggit nito ang wikang nakakatakot. Kinuha na nila ang matandang nakabitin ng patiwarik tapos dinala sa morgue. Ultimong ang imbestigador at imbalsamador. Isang sinasabi, aswang daw ang may gawa nun. Ibinurol din ng araw na yon ng matanda pero hindi rin pinagtagal dahil nga sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Simula nang dumating si Rio at si Timo sa baryong yun, meron ng kakaibang nangyayari. Kaya nga't iba sa mga tao roon nagpupulong. Pinag-uusapan nilang palayasin na ang mag-ama na yon sa kanilang baryo dahil mukhang ito ang nagdadala ng malas sa kanila. Yung iba naman tumututol, sinasabing wag dahil yun din daw ang magliligtas sa kanila. Sandali lang mga kababaryo! Ako ang Kapitan del Barrio rito. Ako ang masusunod. Kung paalisin na bang magamang yon, sa nakikita ko naman wala silang ginagawang masama. Diba? Wala naman talaga akong ginagawang masama. Pero nasa sa inyo yan kung palalayasin nyo ako, kami ng anak kong si Timo, o di alis na kami ngayon din. Hindi ka alis. Dito ka lang. Naniniwala ako na wala kang kinalaman sa lahat ng nangyayari dito. Nakikita ko naman Pag pumasok kayo sa bahay at natulog hindi na kayo lumalabas. Kaya imposibleng kayo rin ang may gawa sa pagkamatay ng iba pang mga tao rito. Ang nakakapagtaka kasi diyang kapitan. Bakit? Yung natatagpo ang patay dito sa baryo, katulad na lang ng pinsang ko. Nagpagamot din sa kanya. Tapos, ngayon. Ngayon, namamatay. Kaya hindi mo maalis sa amin na magduda sa taong to. Alam ko yon. Pero wag natin basta lang i-judge ang tao. Sige ganito. Sinong gustong magbolontaryo dyan? Para na rin makasigurado. Mamayang gabi, bantayin nyo ang kubo ng mag-amang ito. Magdamag. At kung merong mamamatay, hindi sila may gawa nun. Teka lang. Mukhang sinasabi nyo yata nga ako ang pumapatay ganun ba? Parang ganun na nga. Simula kasi nang dumating ka rito, kakaiba na nangyayari sa baryo namin Oo, pinasok kami ng salot pero namamatay yung tao, hindi naman wakwakan tiyan. Ganun ba? Kung ganun, ako na lang ang magkukusang alis dito sa baryong ito. Pero bago ako umalis dito, meron lang akong isang katanungan. Yung bang lumang bahay doon na parang sinunog na yata yun kasi sunog yung kalahati Tapos may mangilan-ngilan na mga puno. Sino bang may-ari noon? Yung buwisit na sikaryo. Wala na. Hindi na nagpapakita Nakapatay ba naman ng tao Ganun ba? Bakit mo natanong? Sino may-ari noon? Si Karyo. Wala ba siyang kamag-anak dito kasi gusto ko sanang bili ng lupa ngayon. Doon na lang kayo tumuloy. Libre pa doon. Walang pipigil sa inyo. Doon nga tumuloy ang mag-amang Rio at Timo. Nang dahil sa paglipat nila doon medyo nakampante na ang mga tao. Kasi medyo malayo na yon sa baryo pero sakop pa rin naman ito ni Kapitan Pantino. Sa ilang araw na pamamalagi doon ng mag-ama, marami silang natignan nang sila pa'y nakatuloy sa bahay ng kapitan. Pero karamihan sa mga yon inaatake ng hindi kapani-paniwalang nilalang. Tulad na lang mismo ng kapatid ni Kapitan Pantino na minsan nang tinignan ng albularyong si Rio. Sinalakay ito ng malaking aso habang ito'y nag-iinom sa gilid ng bahay.
Buksan mo nga itong pintuan. Nagugutom na ako, maganda ka ng pagkain dyan. Hoy! Matulog ka na nga dyan. Huwag kang makikialam dito ha. Kapitan ka lang. Baka nakakalimutan mo, alam ko yung mga bulok mo, baka gusto mong ikalat ko yan sa buong baryo. Ganon ba? Teka lang. Sa likod mo! Pagtingin niya sa likod, isang napakalaking kulay itim na aso at nanglilisik ang mga matang nakatayo ron. Mas malaki pa yon sa kanya na kung tutuusin kaya siyang ilulon nito ng buong buo. Mabuti na lang dahil mabilis itong tumakbo. Kahit na anong lasing niya, hindi siya inabutan ng malaking aso. Kaya naman pala hindi siya inabutan dahil sa bulsa nito'y merong asin na ginawa niyang sausawan ng mangga para gawin ding pulutan. Matapos makaligtas ng taong yon sa pang-aatake ng isang malaking aso, muling pinulong ng Kapitan Del Barrio ang lahat ng mga tao. Sinabi nito na ngayon ay nandun na ang mag-ama sa kanyang bagong tirahan. Maglalagay daw ito ng isang investigador upang alamin kung ano ba talaga ang kinabubuhay ng magtatay. Isa si Philip ang inilagay sa pwesto na yon. Si Philip ay isang dating PC na nagawol dahil nga matagal na rin itong wala sa serbisyo at gusto niyang tumulong sa kanilang baryo, kaya't siya ang napili ng kapitan. Philip, galingan mo pag-iimbestiga. Sa oras na malaman mong yung Rio talaga na yon ang dahilan kung bakit mas lalong pineste ang baryo natin, ipagbigay alam mo agad sa akin, ha? Masusunod po, kapitan. Unang gabing pag-iimbestiga doon ni Philip, wala naman siyang nakita na kung ano. Basta't ang sinabi lang niya kay Kapitan Pantino, hindi raw lumalabas si Rio, maliban lang sa batang nakatambay sa labas hanggang sa kailaliman ng gabi. Hindi ho kaya yung bata na yun ang dahilan ng lahat? Kasi yung tatay hindi naman lumalabas ng bahay eh. Bata! Ano naman magagawa ng isang bata? Akala ko ba'y dati kang PC na magaling na investigador? Kapitan, huwag ho kayong mag-alala. Sa susunod na gabi, mas lalaliman ko pang pag-iimbestiga ng lihim sa kanila. Sige. Sa sumunod na gabi, ang inabutan naman ni Philip sa labas, si Rio. Nakatayo ito sa harap ng bahay tapos nananabako. Sige na, magpakita ka na ng kakaiba. Sa oras na malaman namin kayo ang lahat ng may gawa niyan. Hindi kami ngingiming. Patayin ka ng mga tao rito. At talagang napili mo pang dyan tumira sa bahay ng taong mahigpit. Teka, yung bata yun ah. Ano na? Karyo, hindi ka pa ba mag-aalay? Huwag ka mag-alala. Lalabas ako sa gabing to. Ipapakain ko ang lahat ng mga nagamot ko. Karyo, huwag mong kakalimutan, ha? Na meron kang iniwanang salaysay sa busaw. Sa oras na yung busaw magpakita sa'yo, katapusan mo na, Karyo. Huwag ka mag-alala, Timo. Hindi ko naman nakakalimutan ang kasunduan namin ng busaw. Walang kaalam-alamang mga tao rito na ako rin si Karyo. Ano? Siya si Karyo? Kaya pala parang nakikilala ko yung mukha ng taong yun. Aalis na sana ang investigador na si Philip nang biglang nakita nito yung batang si Timo tumangkad at nagpalit ng anyo. Karyo, oras na. Sige, oras na talaga, busaw.
Hindi. Totoo nga. Mabilis nagtatakbo si Philip pabalik sa barangay. Tiyempong nakita siya noon ni Karyo, kaya siya tinugis nito. Kung saan-saan nasuot si Philip ng gabing yun. Hanggang sa napadpad siya sa nag-iisang kubo sa labas ng baryo. Ang kubo na yun ay pinamamahayan ng isang matandang hindi rin mahilig makipag-usap sa marami. Tao po! Tao po! Sino ba yan? Tulungan niyo ako. Bakit? Teka, hindi ba ikaw yung dating sundalo? Oo, mamaya na ho tayo mag-usap. Sarado niyo ho yung pinto. Sinarada yung pintuan tapos nakiramdam sila sa labas. Pakiramdam nila'y kanina pa merong nag-iikot-ikot. At ang mas nakakatakot doon, may hinang angil. Narinig niyo ho yun? Aba oo, hindi naman ako bingi. Walang hiya na yan. Sa tagal ko na sa kubo ko, aba, pepestehin mo pa ako. Sige, tignan natin ang galing mo. Naglabas ng itakang matanda, tapos sinagisan ng palakol si Philip. Sige, pumasok ka. Tignan natin ang galing mo. Hindi naman pumasok yung naririnig nila sa labas. Kaya't yung matanda ang matapang na lumabas. Kaya lang, hindi nagtagal ng ilang minuto doon ng matanda at pumasok na rin ito. Naliligo siya sa sarili niyang dugo. Manong! May halimo sa labas. Sarado may pinto. Isasarado sana ni Philip ang pintuan. Pero tila ba huli na ang lahat dahil pumasok na ang kakaibang nilalang. Isang lalaking tadtad ng balahibo ang buong katawan. Nakahubad kasi yun. Tapos ang nakakagimbal pa ron meron siyang mahabang buntot tapos mataba. Nakasing taba ng braso ng bata. Anong klaseng tao ka? Hindi ako tao. Ako si Karyo, ang dati ninyong kababaryo. Nagbabalik upang pumatay. Uubusin ko kayong lahat at akong maghahari dito sa baryong ito. Karyo, ikaw nga. Kamusta ka na, Philip? Wala ka na sa serbisyo. Wala ka ng bakal ngayon. Kaya humanda ka dahil ikaw ang una kong titikman sa gabing ito. Iyon ang akala mo. Oo, matagal na akong wala sa serbisyo pero meron pa rin akong gamit. Talaga ba? Pumuputok ba yan? Hindi tatalab sa akin yan. Tignan mo na lang. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Philip pero hindi natinag si Karyo. Unti-unti na itong lumalapit sa kanya. Kaya iniwanan niya ang matandang sugatan habang ito'y lupaypay. Nang mapatapat doon si Karyo, bigla na lang itong umupo at pinutol ang braso ng matandang sugatan. Kitang-kita rin noon ni Philip kung paano pangasin ni Karyo ang bahagi ng katawan ng matanda. Diyos ko, anong klaseng... Ngayon, alam mo na kung sino talaga ako. Kaya humanda ka. Mamamatay ka ngayon. Hindi! Pasugod na sana si Karyo nang biglang pumasok ang ibang mga tao. Unang nakita noon ni Philip si Kapitan Pantino. Bitbit nito yung batang anak ni Karyo. Hoy! Heto ang anak mo! Tignan natin kung may magagawa ka pa! Oh, nagkamali ka. Hindi ko anak yan. Ano? Yung batang 10 taong hawak ni Kapitan Pantino nagpalit ng anyo. Hindi niya yun namalayan kaya't agad siyang kinagat nun sa leeg. Yung mga taong kasama nilang may dalang itak. Pinagtataga na ang batang naging aswang.
Yung iba sumugod sa loob at pinagtulong-tulungan si Karyo. Ganon din naman si Philip. Nakakuha pa ito ng ilang patalim sa loob ng bahay ng matanda kaya't pinagtataga nito si Karyo. Malakas pa rin ito kaya't nagagawa pa niyang ipagtulakan ang mga nananaga sa kanyang katawan. Dahil na rin sa dami ng tamang tinamo nito, nagtatakbo si Karyo sa dilim. Pero tinugis siya ng mga taong bayan na galit na galit. Yung batang pinagtataga nila, mabilis ding namatay. Hindi pa nga nagsawa yung iba. Iniisip nilang mabubuhay pa ang batang aswang. Kaya't naggayak sila ng butas para sunugin yun. Inabot sila ng umaga kahahanap kay Karyo. Sinusundan nila ang bakas ng dugo nito at nagbabaka sakali silang makita yon. Pero hindi na nila nakita kung nasaan si Karyo. Ilang linggo ang lumipas, tila ba nakalimutan na ng mga tao ang nakaraan. Hanggang sa isang araw may nadiskubre si Philip. Ano? May nakita kang taong palutang-lutang doon? Oo, Kapitan. Tara, pupuntahan natin. Hindi nila inaasahan. Yung makikita nilang patay, walang iba kung hindi si Karyo. Halos lasog-lasog na ang mukha nito. Parang ngang kinain pa ng mga bayawak ang ilang bahagi ng katawan niya. Hindi ako maaaring magkamali. Si Karyo ito. Siya nga yung Kapitan, yan yung suot niya. Aba, mukhang tinira pa ng mga bayawak yung ibang parte ng katawan niya. Pasalamat siya't may natira pa sa kanya. Kapitan, tumabi kayo dyan. Puputulin ko katawan niyan. Sige, bahala ka. Kahit napatay na si Karyo nung oras na yon, hindi pa rin nagpapigil ang mga namatayan ng mahal sa buhay. Kasi sabi ng iba, ang taong yon ang dahilan kung bakit namatay ang mga mahal nila sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang ating maikling kwento. Hindi po ito kanole story. Magmula po ngayon madalang na po tayo maglalapag ng kanole. Sana po inyong naiintindihan. Kasi wala na rin po ako nakukuhang story sa kanya at kakaunting-kaunti na lang. Titipirin na lang po natin. 0948-5230-887. Viber account po yan at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako pwedeng kontakin. Mag-download na po kayo ng Viber at WhatsApp sa inyong mga Google Play Store para po kayo'y makipag-ugnayan sa akin. Maraming salamat po.